Magandang gabi, Oriental Mindoro. Auno sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, distribusyon ng disaster kits, tampok sa pagbubukas ng National Disaster Consciousness Month. Iligal na nilagaring kahoy, nakita mula sa sasakyang minamaneho ng isang dating barangay captain. Ilang senior citizens naloko umano ng nagpakilalang kasapi ng isang organisasyon. Sa detalye ng ating mga balita, walang ligtas sa mata ng kapulisan at TMO ang mga pasaway na motorista kasabay ng pagsasagawa nila ng regular na checkpoint. Unang araw ng Hulyo, kasalukuyang taon sa bahagi ng Barangay Ilaya, lungsod ng Calapan. Ayon kay Operation Officer PSI Daniel de la Cruz, layunin nito na mahuli ang mga lumalabag sa mga batas pangkalsada kasama ng mga kolorum na sasakyan. Purpose ng ating checkpoint ay ipalo natin yung orders galing ng headquarters natin sa taas, headquarters pababa. Na purpose ito ay hulihin natin yung mga violators sa checkpoint at para ma-apprehend natin yung ma-apprehend yung mga maglalakaw at mabawasan yung mga kolorum na sasakyan at mahuli yung mga tricycle driver, mga motorista na wala pong Anya pa, kalimitan sa kanilang nahuhuli ay nagmamaneho ng walang helmet, student permit ang dala ng driver, mga sasakyan na hindi rehistrado at iba pa. Sa uli, mensahe ni Police Senior Inspector de la Cruz na sana ay sumunod sa batas ang bawat motorista upang makaiwas sa sakit ng ulo dahil sa abala at multa. Doon sa mga owners natin, sa mga tricycle driver, mga motorista, kailangan kumpleto yung kanilang lisensya, yung register nila, kailangan update kasi para maiwasan natin yung nagmamaniho na makakadisgrasya para dahan-dahan na maging professional yung lahat ng nasa daan natin, professional yung mga tumatakbo, professional driver, professional lahat para maiwasan natin yung ulit-uli yung disgrasya na nangyayari sa kabilang sa Pro A na dito sa Pro B ay napakatiwasay yung ating yung biyahe natin dahil sa pagpapatupad ng batas ng ating mga kasamaang ahensya katulad ng LTO ay maigpit na pinagbabawal nila yung mga illegal kaya mababawasan yung mga tumatakbo ng mga bulurong. Sa ibang balita, nitong ika-15 ng Hunyo, bumisita ang mga guro at kawani ng Calapan Central School kasama si Education Program Supervisor Nanette Makagiwa sa Ormin PPO kaugnay ng kanilang Gender and Development o GAD Seminar na may temang My Roles and Responsibilities, the Gender Factor. Mainit silang tinanggap ni Police Senior Inspector Rosita Kudli, hepe ng FJG SDD WCPD. Magkasunod na tinalakay naman ni PO3 Jennifer de la Cruz at SPO1 Arvic Evora ang National Policy Mandates to Gender and Development ng PNP at ang Republic 9710 o ang Magna Carta of Women kung saan protektado ang karapatan ng mga kababaihan. Sa uli, nagpasalamat si EPS Makagiwa sa kapulisan ng Ormin PPO sa pagtanggap ng mga ito sa kanila at sa pagkakabahagi ng pananaw ng PNP sa gender and development. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Ika-30 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Arestado ang isang dating barangay captain matapos na mahuling may kargang mga ilegal na nilagaring kahoy ang sasakyan nito. Kinilala ito na si Ireneo Nicasio Buhain, 46 anyos at dating punong barangay ng Kanubing Uno, lungsod ng Calapan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagsasagawa sila ng regular na pagpapatrolya sa bahagi ng Barangay Pachoka sa lungsod nang makita ang sasakyan ni Buhain na walang plaka at wala rin siyang lisensya hanggang sa madiskubre na ang karga nito ay mga ilegal na nilagaring kahoy. Kagad naman anilang ipinagbigay alam sa Senro Calapan ang insidente para sa scaling at proper disposition. Sa ibang balita, ID at pera. Ito umano ang ipinangakong kapalit ng 100 pisong kinukuha ng isang mag-asawa na nagpakilala umanong kasapi ng isang organisasyon sa mga nahihikayat na senior citizens. Ngunit ang perang inaasahan ng mga matatanda ay nauwi sa sumbong. Ayon kay Dr. Fe Villao, presidente ng senior citizens sa Barangay Santa Maria Village, lungsod ng Calapan, kung saan umano pansamantalang tumira ang naturang mag-asawa. Ilang matatanda mula sa iba't ibang lugar ang dumulog sa kanya upang humingi ng pera matapos umano siyang ituro ng mag-asawa na kanyang ikinagulat dahil wala umano silang ugnayan ng mga ito. Bunsod nito, kagad niyang ipinagbigay alam ang sitwasyon sa kinauukulan. Isang pribilehyo na ako ay pinuntahan ng mga taga-TVNet sa isang napakalaking maaaring maging scam ng mga senior citizen. At ito ay yung kinakalap nila na may isang confidential organization na namimigay daw ng pera. Sa totoo lang, talagang sa meron ng duda. At sa totoo lang, sinabi ko sa kanilang itanong muna sa CSWD at saka sa Oscar. Pero, wari ko hindi nangyari dahil patuloy pa na may dumarating. Ngayon, ang ginawa ko, ako nang nag-report sa CSWD, lalo tigit kay Mr. Rica Blanca. Nakaraka-raka, hindi afternoon, nandito na siya. Kasi sabi ko, pumarito ka at merong 8 magbabayad ng kanila, 100 piso hinihingi nila. So, ang ginawa naman ni Mr. Rica Blanca, pinuntahan niya ang CSWD. Kagad silang nagsiyasat sa lugar ng mag-asawa kasama si CSWD Head Juvie Bahia, SCAC Chairman Oscar Rica Blanca at SMB Barangay Captain Dave Cabrera. Wala umanong maipakitang mga kaukulang dokumento ang mag-asawa na maaaring magpatunay ng pagiging lehitimo ng kanilang sinasabing confidential organization na kinabibilangan. At dahil dito, lumalabas na tila na loko nila ang ilang senior citizens. Actually, alleged lang pa yun kasi walang kaming prueba. Ang aming purpose to further prevent kung mayroon mang mapatunayan na scam. Nangyari ito nung tumawag sa akin yung presidente ng senior citizen sa Santa Maria Village na si Dr. Villao na meron daw dung mag-asawa sa isang apartment doon na may mga dumadating ng mga senior citizen buhat dito sa mga barangay dito sa Calapan, ganon din sa iba't ibang lugar sa south ng Mindoro. Agad kong pinuntahan ang CSWD, si Mrs. Bahia at saka yung focal person ng senior citizen na si Miss Jinky Aitin
kung saan tinanong ko kung may alam nila, kung may alam sila at kung merong permiso, wala daw. So napag right there and then pinagpasihan namin na puntahan, verify sa aming sarili kung talagang may nangyayaring ganon. So before going directly to the suspect or alleged mag-asawa, pumunta muna kami kay Kapitan ng Santa Maria Village, kung saan sumama sa amin at pinunta namin ang bahay. Kinausap namin yung mag-asawa at tinanong namin kung totoo baga na mayroong mga senior citizen na pumupunta sa kanila at nagpapalista, nagiging member. Sabi niya, totoo, katunayan, ipinakita pa nga sa amin yung information sheet. Sa information sheet, kung makita namin, walang letterhead. Although, doon sa isang information sheet, merong letterhead, pero Blessed Federation of Farmers and Fishermen. So, walang kinalaman sa senior citizen. Tapos, ay nagsabi siya na oo, kung may kolekta sila ng 100 piso para as membership fee, at the same time ay bayad dun sa litrato, na hindi pwede ang litrato na hindi puti ang background. So ang ginagawa nila, sila na mismo ang kumukuha nung picture, tapos ay sila na rin ang nag-preprint. Aside from that, tinanong namin sino at ano ang mapapakinabang ng mga senior dito. Ang sabi nila nung una ay meron daw foundation sa abroad na magbibigay ng pera dito sa mga miyembro. Later on, sinabi nila na ipauutang ng walang tawag dito, walang interest. So parang nakakapagduda dahil walang kung magandang intention, walang basta magbibigay na basta pangalan mo lang makukuha, bibigyan ka na. Tinatanong namin kung saan ang opisina, hindi daw nila pwedeng sabihin. So confidential. So nagdududa kami. But wala naman kaming makuhang pruweba at tumistigo dahil yung di umano ay mga na-recruit nila, pinagbilinan din daw silang confidential. So siguro, kalimitan dito sa mga, hindi siguro, kundi sigurado, kalimitan dito sa mga nagme-membro ay mahihirap. Dahil sa pag-asa na makakatanggap ng pera. Sa kahirapan siyempre ng pamumuhay ngayon. Kaya, kahit na ganun na walang kasiguraduhan, pumapasok sila. Kaugnay nito, nagbigay sila ng babala sa mga kapwa senior citizens na maging maingat at huwag basta-basta magtitiwala sa iba. Ang panawagan ko sa aking mga kasamahan, kapwa ko senior citizen, maging hindi senior. Dahil yung mga anak at saka mga manugang, apo, na makakarinig ng ganito, huwag basta maniniwala. Magtanong sa kinaukulan. Naandyan yan ang ating Office for the Senior Citizens Affairs, kung saan ito ay under the Office of the City Mayor. Nariyan ang City Social Welfare, or kung sa ibang bayan na binobroadcast din itong programang ito on TV, at merong mga TV net programs, ay sa kanilang municipal social welfare. Bukod sa ron, meron tayong mga presidente ng mga senior citizen sa bawat barangay at bawat bayan. Magtanong-tanong muna sila bago sila